Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Tahimik na naglalakad si Jeyu sa loob ng makapal na kagubatan. Halos walang tunog na maririnig maliban sa mahinang pagkaluskos ng mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa at sa paminsan-minsang huni ng mga ibon sa malayo. Ngunit habang tumatagal ang kanyang paglalakad, unti-unting nauubos ang lakas ng kanyang katawan. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Mabigat ang bawat hakbang. Huminto siya sandali at mariing napapikit. Hindi ko siya patatawarin, kailanman, galit niyang bulong. Sa isang iglap, lumitaw sa harap niya ang status window. Tahimik niya itong tinitigan. Agad na napakunot ang kanyang noo nang mabasa ang nakalagay doon. Status, dehydrated. Lalong tumindi ang galit sa kanyang mukha. Dinala niya ako sa mundong ito gamit ang isang basurang character, at ngayon, 20 happy lang ang meron ako. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa inis. Isang kalahating araw pa lang akong naglalakad, dehydrated na agad ako. Mariin siyang napasigaw sa gitna ng kagubatan. Paano ako magkakaroon ng happy ending kung ganitong klaseng karakter ang ibinigay sa akin ni Aquila? Ang kanyang sigaw ay nag-echo sa pagitan ng mga puno. Ngunit bigla, may narinig siyang mahihinang patak ng tubig mula sa hindi kalayuan. Natigilan siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tubig. Halos mapasigaw siya sa tuwa. Agad siyang naglakad. Halos tumakbo, patungo sa direksyon ng tunog. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang isang malinis at malinaw na ilog na dumadaloy sa gitna ng kagubatan. Halos mapaiyak si Jeyu sa sobrang saya. Hindi nasayang ang pagbabasa ko ng Real Survival Journal, napangiti siya ng bahagya. Magaling ka rin pala, Aquila. Ngunit ang anumang papuri ay agad na napalitan ng isang mas matinding pangangailangan. Uhaw! Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang lumuhad sa tabi ng ilog at mabilis na sumalok ng tubig gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay agad siyang uminom, sabik na pinapawi ang matinding uhaw na matagal nang nagpapahirap sa kanyang katawan. Habang patuloy na umiinom si Jeyu mula sa malinaw na tubig ng ilog, bigla niyang napansin ang isang figure sa hindi kalayuan. Isang babae. Agad siyang natigilan. Sa isang iglap, halos mailuwa niya ang tubig na iniinom ng mapagtanto kung ano ang kanyang nasaksihan. May isang babaeng naliligo sa mismong ilog na pinag-inuman niya ng tubig. Ang babae ay walang saplot, at ang kanyang katawan ay bahagyang nakalublob sa malinaw na tubig habang tahimik na nililinis ang sarili. Dahil sa gulat, nailuwan ni Jeyu ang tubig na nasa bibig niya. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang system notification sa kanyang harapan. HP decreased reason, excitement. Napakurap si Jeyu. Ha! Samantala, patuloy lamang sa pagligo ang babae, tila walang kaalam-alam sa presensya niya. Namilog ang mga mata ni Jeyu habang nakatitig sa eksena. Ano to? Bulong niya sa sarili. Isang status window ang biglang lumitaw sa harap niya. Purchase the DLC. Natigilan siya. Ha! Napakunot ang kanyang noo habang binabasa ang mensahe. Seryoso ba to? DLC. Hindi makapaniwalang napailing siya. Para sa isang VIP player tulad ko, hindi ba dapat full version na to? Ngunit bago pa siya makapagreklamo pa, may biglang tumawag ng kanyang pansin mula sa kanyang likuran. Isang malamig na presensya ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan siyang lumingon, at doon niya nakita ang 4 na babae na nakatayo sa likod niya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi man lang niya namalayan kung kailan sila lumapit. Bahagyang tumulo ang tubig mula sa kanyang bibig habang nakatitig sa kanila. Lumipas ang ilang sandali, at sa sumunod na eksena, makikitang itinapon ang katawan ni Jeyu sa sahig. Mahigpit na nakagapos ng lubad ang kanyang mga
kamay at paa, hindi lamang siya ang naroon. Sa kabilang bahagi ng sahig ay may isang lalaki rin na nakaupo, nakatali rin ang katawan sa mga lubad. Mariing tumangala si Jeyu. Galit na galit ang kanyang tingin habang nakatitig sa mga babaeng gumawa nito sa kanya. Umayos ka, makulit na bata. Malamig na sabi iyon ng isang babae na may pulang buhok, habang nakatayo sa harap nila. Galit lamang na nilingan ni Jeyu ang mga ito. Wala siyang sinabi. Sa halip, tahimik niyang binuksan ang kanyang window screen. Pagtingin niya roon, agad niyang napansin ang isang bagay. Bumaba ang kanyang HP. Napangiwi siya. Manahimik ka, dagdag pa ng babaeng may pulang buhok. At kung gusto mo, ihahagis ko pa sa iyo ang isang piraso ng damit ko. May halong panunuyang ngiti sa kanyang labi habang sinasabi iyon. Pagkatapos ay damayla pa ito sa direksyon ni Jeyu, tila sinasadya talagang asarin siya. Lalong sumama ang tingin ng bida. Sa gilid niya, ang lalaking nakatali rin ay nagtanong ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Saglit na natahimik si Jeyu bago siya tumingin muli sa babaeng may pulang buhok. Sabihin mo lang sa akin ang presyo. Direkta ang sagot niya. Ngunit sa halip na seryosohin ang sinabi niya, tumawa lamang ang mga babae. Para bang nakarinig sila ng isang napakatawang biro. Pagkatapos ng kanilang pagtawa, tumalikod ang mga ito at naglakad palayo. Tila wala na silang interes pang manatili roon. Naiwan ang dalawang lalaking nakagapos. Ang bayad? Tanong ng lalaking nasa tabi niya. Bahagyang ngumiti si Jeyu. Kalimutan mo na iyon. Sige, sandali pa ay nagpakilala ito. Ako si Lud, isang monster hunter. Tumingin siya kay Jeyu. Ano naman ang pangalan mo? Bollerstedt Valor, sagot ng bida. Pagkatapos ay tinanong niya ang lalaki, paano ka napunta dito? Napabuntong hininga si Lud. Kamalasan siguro. Sandali siyang tumingin sa sahig bago nagpatuloy. Nangangaso lang ako sa gubat, pero hindi ko inaasahan na mahuhuli ako ng mga witch ng forest na ito. Bahagya siyang napailing. Ganito tuloy ang nangyari. Pagkatapos ay binalingan naman niya si Jeyu. Ikaw, paano ka napunta dito? Sandaling nag-isip ang bida bago sumagot. Sa parehong paraan, bahagya siyang napangiti. Kaya rin ako napunta sa lugar na ito. Napabuntong hininga si Lud. Kung ano man iyon, nakakalungkot pakinggan, sabi niya habang nakatingin kay Jeyu. Napakabata mo pa para mag-isa rito. Ngunit hindi siya pinansin ng bida. Sa halip, napadako ang tingin ni Jeyu sa isang piraso ng matulis na bagay na nakahiga sa lupa, hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Tahimik niya itong pinagmasdan. Makakalabas ako sa lugar na ito, mahinahon niyang sabi. May kumpiyansa sa kanyang boses. Bahagya pa siyang ngumiti. Sa ganitong mga sitwasyon, may paraan para makalusot. Napakunot ang noo ni Lud, halatang na-curious. May plano ka ba? Tanong niya. Para makatakas tayong dalawa. Hindi agad sumagot si Jeyu. Sa loob ng kanyang isip, oo. May plano ako. Habang iniisip iyon, napadako ang kanyang tingin sa mga witch sa harapan nila. Ang mga ito ay nakatalikod at patuloy na naglalakad palayo, tila walang pakialam sa dalawang lalaking nakagapos sa lupa. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, may naalala si Jeyu. Ilang araw siyang napuyat. Noong panahong iyon, nilalaro niya ang game na ito habang sinusulat ang strategy guide kung paano malulusutan ang mga witch na ito. Ang mga ito ay kilala bilang ang 5 witch ng Hovel. Tinawag silang ganoon dahil lumilitaw sila sa Hovel Forest. Ang kanilang mga pangalan ay Ganda, Caldera, Old Ida, Togil, at ang pinakahuli, si Hajuju. Sila ang mga boss na kailangang malampasan ng lahat ng players sa laro. Ngunit hindi iyon naging madali. Sa katunayan, mahigit 1,000 manlalaro na ang napatay nila. Dahil dito, naging sikat at kinatatakutang boss encounter ang grupo ng mga witch na ito. Tahimik na tiningnan ni Jeyu ang 5 babae sa di kalayuan. At napansin niya ang isang bagay. Nagbabangayan ang mga ito sa isa't isa. Bahagyang ngumiti ang bida, parang may naalala siyang mahalagang detalye. Ngumisi si Jeyu.
Sa loob ng kanyang isip, mahinahon niyang sinabi, kapag nakabisado mo ang pattern nila, napakadali lang nilang talunin. Unti-unting naramdaman ang excitement sa kanyang dibdib habang iniisip ang planong bubuuan niya. Ngunit ang lalaking katabi niya, si Lud, ay hindi mapakali. Napapansin niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Jae-yu. May kung anong delikadong ideya ang tila umiikot sa isip nito. At hindi yun mukhang magandang balita. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagsalita si Jae-yu. Buhay ka pa pala, Pogil. Napalingon ang isa sa mga witch sa kanyang direksyon. Si Pogil, bahagyang kumunat ang noo nito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Hindi nag-atubili si Jae-yu. Isinusumpa ko, narinig kong sinabi ni Hajuju na balak kanyang patayin. Agad na napalingon si Pogil kay Hajuju. Ngunit bago pa ito makapagsalita, manahimik ka, malamig na sabi ni Hajuju. Agad na pinapatigil ang bida. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkatapos ay dahan-daw ang napatingin si Hajuju sa kanyang katabi. Si Pogil. At doon na nagsimulang magbago ang hangin sa pagitan nila. Galit na tumingin si Pogil kay Hajuju. Plano mo akong patayin. Sa sandaling iyon, isang system screen ang lumitaw sa harap ni Jae-yu. Taunt successful, Pogil has been provoked. Bahagyang ngumisi si Jae-yu. Alam niya ang isang mahalagang detalye, ayaw na ayaw ni Pogil kay Hajuju. Nagpatuloy siya. Ang alam ko lang, sabi niya nang walang pakialam, narinig kong sinabi niya na dapat ka nalang patayin, at kunin lahat ng gamit mo. Napalingon si Lud sa kanya. Halatang nagulat. Totoo ba iyon? Tanong niya. Samantala, galit na si Pogil. Tumingin siya muli kay Jae-yu. Totoo ba ang sinasabi mo? Napabuntong hininga si Hajuju. Bahagya siyang napailing. Talaga bang paniniwalaan mo ang taong iyon? Sa sandaling iyon, napalunok si Jae-yu. Sa isip niya, hindi nagtagumpay. Akala niya ay mabibigo ang plano niya. Ngunit biglang ngumisi si Hajuju. At saka, dagdag pa niya, wala ka namang paggagamitan ng pera mo. Bahagya siyang tumawa. Kaya mas mabuti nang ako na lang ang gumamit niyan. Sa mismong sandaling iyon, isang bagong system screen ang lumitaw. Taunt successful, Hajuju was successfully taunted. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Jae-yu. Alam niya kung bakit nangyari iyon. Isang simpleng bagay lang, gusto ni Hajuju ang mga gamit ni Pogil. At iyon mismo ang dahilan kung bakit niya sinabi ang mga salitang iyon. Dahan-daang ngumisi si Jae-yu habang pinagmamasdan ang unti-unting pag-init ng tensyon sa pagitan ng mga witch. Eksakto sa plano. Kaya pala gumagawa ka ng acid bomb, Juju. Biglang sabi ni Old Aida, habang nakatingin sa dalawa. Ang problema, ang likas na katangian ni Old Aida ay ang maging walang kaalam-alam. Kaya ang simpleng komentong iyon ay parang nagbuhos ng langis sa apoy. Samantala, si Ganda ay tila walang pakialam sa tensyon na nabubuo. Kailan ang hapunan? Tanong niya habang tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Ang tanging nasa isip niya ay pagkain. Laging ganoon si Ganda, palaging gutom. Sa kabilang banda, biglang lumiwanag ang mukha ni Caldera. Away ba ito? Excited niyang sabi. Gusto kong makisali. Ito ang kanyang tunay na ugali, mahilig sa gulo at pakikipag-away. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang magulo ang sitwasyon sa pagitan ng limang witch. Tahimik na pinagmamasdan iyon ni Jae-yu. At unti-unti siyang napangiti. Mas lalo siyang natuwa habang nakikita niyang nagkakagulo ang lahat dahil sa hindi pagkakaunawaan. Tinatawag sila ng mga tao na limang witch ng Hovel, para bang isa silang mahigpit at perpektong grupo. Ngunit sa totoo lang, hindi man lang nila kayang magtulungan upang iligtas ang sarili nilang buhay. Isang simpleng manipulasyon lang. Hindi yun alam ng karamihan sa mga manlalaro. Kaya kapag nakakaharap nila ang limang witch, diretso silang sumusugod sa labanan. At doon nagsisimula ang trahedya. Ganyan namatay ang libo-libong tao sa lugar na ito. Sa katunayan, ang mga witch na ito ay ilan sa pinakamadaling halimaw na pag-awayin kung alam mo lamang kung paano.
Ngumiti si Jeyu. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang katabi. Lud, fair na. Umalis na tayo habang nagkakagulo sila. May kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi iyon. Napatingin sa kanya si Lud, halatang hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Kakaiba ka, sabi niya. Biglang hinayla ng bida ang carpet sa sahig, ang mismong carpet na kinatatayuan ng mga witch. Bago niya gawin iyon, ipinikit muna niya ang kanyang mga mata, na parang kinukumpirma sa sarili ang susunod na mangyayari. Pagkatapos, hinayla niya ng buong lakas ang carpet. Sa isang iglap, nawalan ng balanse ang mga witch na nakatayo roon. Hindi nila iyon inaasahan. Nadulas ang kanilang mga paa at sabay-sabay silang napabagsak, gamulong pababa sa loob ng isang malaking lutuan na nakahanda sa ilalim. Nagkagulo ang lahat. Natataranta ang mga witch habang sinusubukang tumayo sa gitna ng kaguluhan. Samantala, agad na napansin ni Jeyu ang isang bagay. Isang pinto sa kabilang dulo ng silid. Doon ang labasan, Lud. Sigaw niya habang itinuturo ang pinto. Hindi na nag-atubili si Lud. Agad itong tumango. Sige. Sabay silang tumakbo papalabas habang abala pa ang mga witch sa kaguluhan sa likod nila. Masayang tumatakbo ang bida. Tagumpay ang kanyang plano. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang papalapit siya sa pintuan ng kalayaan. Ngunit, biglang may pumulupot sa kanyang paa. Isang bagay ang mahigpit na kumapit sa kanya. Ano? Napahinto siya sa pagtakbo. Pagtingin niya sa ibaba, isang ahas na baging ang mahigpit na nakapulupot sa kanyang paa. Ang snake vine ni Poggle. Isang baging na parang buhay na ahas, na kayang pigilan ang galaw ng kahit sinong mabiktima nito. Sa di kalayuan, nakangisi si Poggle. Kung babagsak ako, malamig niyang sabi, isinasama kita. Napamura ang bida, lintik. Habang pilit siyang kumikawala, patuloy namang umaamba ang mga kagat ng ahas sa kanyang harapan. Napaatras siya habang umiiwas sa mga ito. At doon niya naalala ang isang mahalagang bagay. Napakahina ng kanyang karakter ngayon. Hindi tulad noong nilalaro lamang niya ang game, sa kasalukuyang estado niya, hindi niya kayang piliting lusutan ang snake vine ni Poggle. Napangiwi siya, hindi ko pala kayang baliin ito. Ngunit biglang may lumapit sa kanyang tabi. Nandito ako, sabi ng isang boses. Si Lud iyon. Ako ang tutulong sayo. Agad na hinugot ni Lud ang kanyang espada. Sa isang mabilis at malinis na galaw, tinaga niya ang ulo ng ahas na nakapulupot sa paa ni Jeyu. Isang matinis na tunog ang narinig habang naputol ang baging na parang ahas. Kumawala ang katawan nito at bumagsak sa sahig. Malaya na si Jeyu. Agad lumapit si Lud sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Bahagyang huminga ng malalim si Jeyu bago tumango. Oo, ayos lang ako. Sandali siyang napangiti. Salamat, nailigtas mo ako sa ahas na iyon. Unti-unting tumayo ang bida, pinapagpag ang alikabok sa kanyang damit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lud. Pwede ko bang hiramin ang pana mo? Napakunot ang noo ni Lud. Alam mo ba kung paano gamitin iyon? Hindi siya sigurado kung seryoso ang binata. Ngunit kahit ganoon, iniabot ni Lud ang kanyang pana. Sa sandaling iyon, isang system screen ang lumitaw sa harap ni Jeyu. Weapon acquired, Hunter's Bow damage, 15 range, 30. Bahagyang ngumiti si Jeyu. Oo, sabi niya habang hinahawakan ang pana. Siguro, higit pa o mas kaunti. Maingat niyang inihanda ang pana at inilagay. Ang palaso sa tali, huminga siya ng malalim. Pagkatapos, pinakawalan niya ang palaso. Hamyuni ang hangin habang mabilis na lumipad ang palaso patungo sa target. Diretso itong tumama sa isang garapon na nakasabit sa itaas ng silid, sa ilalim nito ay ang 5 witch. Nabasag ang garapon. Agad na napatingin ang 5 witch sa nabasag na sisidlan sa itaas nila. Sa gitna nila, biglang nanginginig sa takot si Hajuju. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang nangyari. Mahina siyang nagbulong. Hindi ito maaaring mangyari, narinig iyon ni Poggle. Napalingon siya kay Hajuju.
Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Nanlaki ang mga mata ni Hajuju. Sa isang iglap, napasigaw siya. Iyan ay isang acid bomb. Nagulat si Poggle sa sinabi niya. Ano? Hindi siya makapaniwala habang nakikita ang mga nagkalat na acid bomb na mabilis na gumugulong patungo sa kanilang direksyon. Unti-unting nanlaki ang mga mata ng 5 witch. Sa unang pagkakataon, nanginginig sila sa takot. Ang panganib ay mabilis na papalapit. At bago pa sila makagawa ng kahit anong galaw, isang malaking pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Nagliparan ang mga bato, kahoy, at makapal na ulap ng usok sa paligid. Sa di kalayuan, pinapanood ni Lod at Jeyu ang kaguluhang nagaganap. Ang hangin ay puno ng alikabok at nagkakalat na debris. Biglang, isang ligaw na bato ang lumipad patungo sa kanila. Direkta itong tumama sa ulo ni Jeyu. Array, isang system notification ang agad lumitaw. HP decreased na pangiwi ang bida habang hinahawakan ang kanyang ulo. Samantala, nang lalaki ang mga mata ni Lud. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Natalo natin, ang mga witch, halos hindi siya makapagsalita. Huwag mo nang sabihin iyan, reklamo ni Jeyu, habang hawak ang namumuong bukol sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon, isang bagong system screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Achievement unlocked. Defeated, the 5 witches of Hovel Forest. XP dagdag 323,760 achievement points dagdag 5,000. Nanlaki ang mga mata ni Jeyu. Natalo na sila. Hindi niya napigilan ang sigaw ng tuwa. Napatingin sa kanya si Lud at agad siyang ngumiti. Salamat, sabi niya. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako ngayon. Samantala, mas lalo namang natuwa si Jeyu. Hindi niya inaasahan ang sobrang laki ng XP na natanggap niya. At ang mas nakakagulat, level 1 pa lamang siya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay pa siyang kailangan. Ang item na iyon. Habang iniisip niya iyon, nagsalita muli si Lud. Akala ko matatapos na ang buhay ko, sabi niya. Pero iniligtas mo ako mula sa mga witch na iyon. Napalingon si Jeyu sa kanya. Ngumiti si Lud at may inilabas mula sa kanyang bag. Hindi ito gaanong kalaki, sabi niya, pero tatanggapin mo ba ito bilang pasasalamat? May hawak siyang isang kakaibang prutas. Sa sandaling iyon, isang notification ang lumitaw sa harap ni Jeyu. Item acquired red dragon fruit. Nanlaki ang mga mata ng bida. Halatang natuwa siya, hindi niya inaasahang makikita ang item na iyon. Sa laro, bihira itong lumabas sa simula. At kadalasan, hindi ito agad nakukuha ng mga manlalaro. Ngunit ngayon, nasa kanyang kamay na ito. Dahan-daang ngumisi si Jeyu. Mas naging maganda ang simula ng larong ito kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti si Lud habang hawak ang prutas. Mukhang mahalaga ito, sabi niya. Kaya kinuha ko ito mula sa lungga ng mga witch. Hindi nag-aksaya ng oras si Jeyu. Agad niya itong kinuha mula sa kamay ni Lud. Salamat, sabi niya. At bago pa makapagtanong si Lud, kinain agad ni Jeyu ang prutas nang walang kahit kaunting pagdadalawang isip. Nagulat si Lud. Hoy! Ngunit huli na ang lahat. Ngumunguya na ang bida. Sa sandaling iyon, isang system screen ang lumitaw sa harap ni Jeyu. Item effect activated obtain, dragon seeds infused. With power, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang patuloy siyang ngumunguya. Pakiramdam ko, tumataas ang stats ko, naisip niya. May kakaibang init na damaloy sa kanyang katawan, parang may bagong enerhiyang unti-unting kumakalat sa kanyang mga kalamnan. Alam niya ang isang bagay. Ang item na iyon, hindi madaling makuha sa laro. Sa katunayan, halos imposibleng makuha iyon sa simula. Kaya para sa kanya, ang makuha ito ngayon ay parang jackpot. Samantala, napangiti si Lud habang pinapanood ang binata na kinakain ng prutas na ibinigay niya. Mukhang natuwa siya sa reaksyon nito. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay kay Jeyu. Napag-isipan mo na ba, sabi niya, ang paghunt ng halimaw? Natigilan si Jeyu. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Hindi siya agad nakasagot. Sa loob ng ilang segundo, natahimik siya. Parang may kung anong iniisip na mas malalim kaysa sa simpleng tanong ni Lud.